gabi sa Balete Drive. Masyadong tahimik para sa isang lungsod na bihirang natutulog. Ang mga punong balete sa magkabilang panig ng kalsada ay tila mga bantay ng mga kaluluwang hindi matahimik. 1:30 na madaling araw. May kalumaan na ang sasakyan na minamaneho ni Mang Celso, isang taxi driver. Pawis na pawis siya kahit malamig ang hangin at pinipilit wag antukin habang pinakikinggan ang mahinang tugtog ng radyo. Ay nako, sira na naman tong radyo. Pulong niya sa sarili habang tinatapik-tapik niya ito ng ilang beses. Pagbalik ng tingin niya sa kalsada, may isang babae na nakasuot ng mahaba at puting bestida na pangkasal ang nakatayo mismo sa harap ng sasakyan. Nakatungo lang ito at hindi kumikilos. Mahaba ang buhok at natatakpan ang mukha. Bigla siyang promeno. Pero nawala ito. Walang banggaan, walang katawan. Tumingin siya palabas, pero ulap lang at anino ang nandoon. Huwag mo akong paglaruan, ha? Kinakabahan, dahan-dahan siyang nagpatuloy sa pagmamaneho. Ilang metro pa lang ang layo, may narinig siyang mahina at malamig na boses mula sa likod. Manong, pakihatid po ako. Napatalon si Mang Celso at agad tumingin sa rearview mirror. Nasa likod na upuan ng babae. Basa at punit-punit ang kanyang puting damit. Mahina ang boses, tila nagmumula sa ilalim ng balon. Saan ka pupunta, Iha? Malapit lang sa dulo ng kalsada. Lunok siya ng lunok habang nagpapatuloy sa pagmamaneho. Pagdaan nila sa ilalim ng susunod na poste ng ilaw, muli siyang sumulyap sa rearview mirror. Wala na ang refleksyon ng babae. Agad siyang lumingon pabalik. Naroon pa rin siya. Totoo, tahimik. Ika'y tao ba talaga, Iha? Walang tugon, biglang itinaas na mabaya ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay sobrang maputla. May malalim na itim na mata at may dugo sa kanyang bibig. Ang sakit ng pagkamatay ko. Napasigaw si Mang Celso. Ang lakas niyang inapakan ng preno. Habang humahabol ng hininga, mabilis niyang nilingon ang likuran. Wala na ang babae sa upuan. Agad siyang lumabas ng sasakyan, hingal na hingal. Tahimik ang kalsada. Para bang walang nangyari. Agad siyang sumakay muli sa kotse at mabilis na pinaandar ito. Nanginginig pa ang kamay ay halos hindi na niya iniisip kung gaano kabilis ang takbo niya. Nang paglingon niya ulit sa rearview mirror, naroon na naman siya, nasa likuran ng upuan. Dahan-dahang lumapit ang babae. Habang nananatili ang bangkay niyang anyo sa refleksyon, ito ay pumulong. Nasaan na siya? Nasaan ang lalaki na pumatay sa akin? Wala akong alam sa sinasabi mo. Sigaw ni Mang Celso. Hindi na malaman kung saan titingin. Tumawa ang babae. Nakalimutan niya na ako. Pero ako'y narito pa. Sigaw si Mang Celso. Humabig ang manibela at bumangga sa bangketang sasakyan. Nagsimulang umusok ang makina at naglaho ang babae sa salamin. Hilong-hilo pa dahil sa pagkabangga, pinilit iangat ni Mang Celso ang kanyang ulo ng dahan-dahan. Umalon pa ang paningin niya, parang gumagalaw ang paligid. Habang unti-unting lumilinaw ang kanyang paningin, napansin niyang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng sasakyan. Kahit sarado lahat ng bintana at pag-angat ng kanyang ulo, nanlaki ang mga mata ni Mang Celso.
Ang babaeng kanina'y nasa likod, ngayon katabi na niya. Unti-unti itong lumingon. Isasama na kita. At bago pa siya makasigaw, biglang bumukas ang pinto ng taxi. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang taxi ni Mang Celso sa gilid ng Balete Drive. Bukas sa mga pinto pero walang tao sa loob. Naiwan lang ang rosaryo na nakasabit sa rearview mirror at sa driver's seat, isang malaking bahid ng dugo. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga tsuper sa Quezon City, huwag kang dadaan sa Balete Drive pag 10 oras ng gabi. Baka may sumakay at di nga bumaba.